Samantala, nakahanda na po ang mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang NDRRMC, para sa posibleng epekto ng bagyong Basyang sa bansa. Ang detalye ng balita niyan mula naman sa aming kasamang si Waywaya Macalma. Hindi pa man nakaka-landfall ang bagyong Basyang ay naka-alerto na kaagad ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para makamit ang zero casualty na laging layunin ng pamahalaan sa tuwing may kalamidad. Ayon kay Major Reynaldo Balido, sa ngayon ay wala pa silang naitatalang nawawala o nasawi dahil sa sama ng panahon. Pero pinalikas na ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng nakatira malapit sa dalampasigan dahil sa posibleng magkaroon ng storm surge oras na maglandfall ang bagyo. One of the possible effects na idudulot nga nitong bagyo na paparating ay magkaroon ng storm surges na hanggang 3 meters. That's why pinapaalala natin, pinapayuhan natin yung mga kababayan natin na nasa mababang lugar at nasa mga dalampasigan na maaring maapektuhan. Mas makabubuting mag-evacuate, lumikas, tumugon sa mga panawagan natin na pumunta na, lumikas, mas ligtas. Bukod dito ay nagbigay na ng babala ang ahensya na hindi na pinapahintulutan ng Philippine Coast Guard ang ilang mangingisda na pumalaot upang maiwasan ang anumang aksidente sa dagat. Hindi tayo magsasawang magbigay ng panawagan, paalala sa ating mga kababayan na nasa mga lugar na maaaring maapektuhan itong si Bagyong Basyang, na iba yung pag-iingat, yung mga kababayan nating mangingisda. Alam naman natin yung idudulot nitong sama ng panahon, masungit na karagatan at delikado po ang maglayag ng isda. Sa mga kababayan naman nating maglalakbay, yung mga commuters, both from Manila pauwing Mindanao and then vice versa, yung galing Mindanao pauwi ng Maynila. I'm sure alam na natin yung risk, yung sungit at sama ng panahon at maaring ma-stranded lang tayo kapag tayo tumuloy dahil hindi tayo papayagan ng authorities dyan sa mga pantalan na maglayag. Kaya naman inaasahan ni Balido na posibleng magtala sila ng mga stranded na pasahero dahil dito. Maging ang mga apektadong pamilya ay posibleng tumaas dahil sa Mindanao at Visayas ulit ang tahak ng bagyo na unang sinalanta ng bagyong Agaton at ng low pressure area kamakailan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.